Aga po, welcome. Almusal tayo with Neb. Sama-sama po tayo ngayon magninilay ng mga salita ng Panginoon at kasama rin po natin si Panginoong Jesucristo. Ano po? Sa araw pong ito ay tanungin natin ang ating mga sarili, no? Kung ano ho ba ang mga priorities natin sa buhay para ito ay ma-organize at magawa natin po ng tama, no? Dahil pag tiningnan po natin kasi ang generations ngayon, napaka-busy na po, no? Compared po doon sa generations nung araw. Nung araw po, nakikita ko na ang mga tao ay madasalin, ano? Nagro-rosaryo, nagno-nobena. Sa bahay po mismo yan nangyayari, no? Doon po mismo yan nangyayari, once, twice a week. Pero tuwing orasyon po, talagang may nagro-rosaryo doon sa bahay, ano po. So, ngayong mga panahon na to, bihirang-bihira mo na po yan makita. Kasi po, nandito tayo sa technology age na po, no? Ang dami-daming pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon. Parang hinahabol na nila yung oras. Nung araw kasi, napakaraming oras eh. Magtrabaho ka ng 8 oras, uuwi ka sa saktong oras. Ngayon, magtrabaho ka ng 8 oras, 12 hours na, nasa opisina ka pa. Sa sobrang dami, no? Maging school, ganun din po. Sa sobrang nandami ng hinahabol natin para natin makamtan kung ano man yon, ay nawawalan na tayo ng oras. And this is the time po para maging organized tayo. Tayo ay gumagawa ng things to do list, no? Ngayon, dito po ba sa things to do list natin, nasaan po si Lord? Kasama po ba siya dyan sa mga gawain na dapat nating gampanan sa araw na to? O nakakalimutan natin siyang ilista? Ano po? Sa sobrang kabisihan, kadalasan naman nangyayari talaga, ano po? Maging honest lang po tayo. Hindi naman ho tayo ganun ka banal na siguro ay talagang nandoon siya lagi sa unahan. Maging honest lang po tayo. Pero isa pong magandang katanungan yan sa buhay natin, no? Although sinabi natin na pwede namang gawin nung unang panahon nangyayari yan. Pero ngayon sa sobrang dami, ang priority natin nawawala ang ating Panginoong Jesus. Basahin po natin yung 1 John 2:15, ano? Do not love the world or anything in this world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Oh, bigat po, no? So, nababawasan, nawawala yung pagmamahal natin sa ating Diyos Ama dahil sa sobrang kabisihan. Ano po? Ang mundo kasi punong-puno ng ino-offer yan eh. Special offer, promotion, di ba? Parang para po siyang mall na inaagaw talaga yung attention mo para bumili ka, di ba? Ito po yung mga promotion ng mundo eh. Yung pagyaman mo, yayaman ka, di ba? Magkakaroon ka ng pambili mo ng mga layaw mo sa buhay, magiging sikat ka, di ba? Popularity. So tayo naman talagang naiinganyo po doon, ano? Maganda naman po yun eh. Kaya lang po ito nagiging distraction sa relationship natin sa Panginoon. Dito natin na siya nakakalimutan. Kasi marami tayong gagawin para doon eh, no? Para natin ma-achieve yun eh. Pero ito po yung mga bagay na temporary. Hindi po ito permanent eh. Kasi kahit ma-achieve mo man yan pagdating sa dulo, hindi ka pa rin kumpleto eh. Dahil ang tunay na kaligayahan natin is ang ating Panginoong Jesus ang nagbibigay. Siya yung magpapadama sa'yo ng totoong joy sa buhay mo. Ano po? So, pangalawa po, karamihan po sa atin is dinidelay natin si Lord. Ano po? Hindi sinasabing hindi siya importante, hindi mo siya mahal, hindi siya mahalaga, pero dinidelay natin siya. Minsan sinasabi natin sa sarili natin, Lord, pagka hindi na ako busy, makakapagsimba din ako. O Lord, pagka natapos ko tong project, promise, consistent ako. Diba? O Lord, pag na ayos ko na po ang buhay,
ang mga obligasyon, ang mga dapat kong gawin, at ako'y magre-retiro, pinapangako ko sa inyo, maglilingkod ako. Hindi ho ba? So lahat po yun, nagsasabi na mahal natin si God, pero dinidelay natin yung pagmamahal. Hindi naman po natin hawak ang buhay natin kung hanggang kailan tayo. Hindi ho ba? Pangalawa, baka hindi na natin naririnig yung sinasabi sa atin ni Lord kasi naka-mindset na tayo na gagawin natin yon after that. Hindi ba? So, dapat po ilagay natin yung oras natin sa Panginoon. Hindi ba? Kasi sabi niya and all things shall be added into you. Di ba? So, napakaganda po na ito. Basahin po natin yung Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added to you. Hindi ba? So, ganun po ang mangyayari. Hindi lang yung mga pangangailangan mo na pinagkakaabalahan mo, pero pag sinip mo, una, ilagay mo siya as your number one priority doon sa listahan mo. At lahat yon ay sobra pa ang ipagkakaloob niya sa'yo. Ano po? Marami din po sa atin is very comfortable na po tayo, no? Sa buhay dito sa mundo. Maging ito man ay kasalanan o hindi, basta komportable ka lang nabubuhay. Wala kang pakialam kung ano man yan, no? So, minsan kahit na alam mo nang mali ang ginagawa mo pa rin. Bakit? Ito yung madali. Ito yung masaya. Di ba? Ito yung buhay na dapat, di ba? Na dapat para sa akin habang ako'y nabubuhay. Sabi nga nila live to the fullest, di ba? So, I'm doing it. So, pero ano po ang resulta? No? Nakakalimutan po natin ang ating Diyos. O ayaw na natin siyang. Hindi lang nakakalimutan Nandyan siya, pero sinasadya mong kalimutan. Di ba? So, ganun po ang nangyayari doon. Para tayong nawawalan na ng paggalang sa ating Panginoon. No? Hindi na natin siya ginalang. Sarili na lang natin ang inintindi. So, mas marami ng tao, ang mas importante sa kanila kung anong nagpapaligaya sa kanila. So, nawawala na yung pananampalataya o kadalasan, maiisip mo pa rin kapag meron kang emergency. Pag may may sakit, tumatawag ka. Hindi ba? So, taking for granted na merong Diyos, pero andyan ka lang, di ba? Pag may kailangan ako, tawagin kita. Tama po ba naman yan? Di ba? Sa inyo man po gawin ng mga kaibigan ninyo yan. Tawagin lang kayo pag kailangan kayo. Matutuwa po ba kayo? Natural po, hindi So, ang Diyos po ay dapat hindi lang bahagi ng buhay natin. Lagay po natin siya sa sentro. Ano po? Kung hindi mo man siya mailagay doon sa number one mo, at least center of your life. Nandyan siya palagi. Hayaan mo siyang magdesisyon sa buhay mo. Hayaan mo ang Panginoong tulungan ka kung ano man ang mga gawain mo. Hindi ba? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang sharing natin. Maraming salamat sa pakikinig. At kita-kita ulit tayo bukas. Almusal tayo with Neb at ibalik natin ang kapurihan sa ating Panginoong Diyos. God bless po sa ating lahat.